So mga sangkay, akala po natin tapos na po itong nakita nating matinding pangyayari dito sa Pilipinas na grabing pagbaha, mga sangkay. Nako, itong kalamidad ngayon na naganap sa Pilipinas ay hindi pa po yan tapos. Alam niyo kung bakit? Pag-usapan po natin yan ngayon. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-uusapan po natin mga sangkay itong paparating pang mga delikadong event dulot po ng weather natin mga sangkay na lumalala, no? Kasi ang buong akala po natin, tapos na po itong bagyo mga sangkay na dumaan na sa atin, okay na ang lahat. Pero, nung nakita po natin ang sitwasyon at nung nakita ko mga sangkay itong situation ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit malala ang baha? Ito lang ang naisip ko mga sangkay, hindi pa po ito tapos. At alam nyo kung bakit? Pag-usapan po natin yan mga sangkay ngayon para makita po natin ang realidad kung anong nangyayari talaga sa Pilipinas. Anyway guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, i-click niyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. Pindutin niyo po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, ito. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, ito mismong video na to, i-check niyo po sa itaas ng video. Ito mismong pinapanood niyo. May makikita po kayong tatlong tuldok dyan, kagaya ng nakikita nyo ngayon sa screen. Pindutin nyo po yan sa inyong mga cellphone, makikita po yan. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more, at ayun lang, mga sangkay, ganun lamang po kadali. Okay. Eto na, pag-usapan po natin ito, kasi ito ang masyadong hype ngayon na balita. Hindi lang po sa Pilipinas, mga sangkay, kundi buong mundo ay nagulantang din po sa pangyayari. Ngayon, ito, tingnan po natin. May iba mga sangkay na kini-question itong flood control projects natin, which is good. Pero alam niyo mga sangkay, mamaya, pag-usapan po natin ito. Kasi, ang tanong dito, tapos na ba itong malaking sakuna na nangyari sa Pilipinas ngayon? Well, ang sagot ko dyan, hindi pa po. At alam niyo kung bakit? Pag-usapan mo natin mamaya yung mas malalim pa mga impormasyon tungkol dito. Ngayon, ito ang balita. Planong imbestigahan ng Senado at Kamara ang bilyong-bilyong pisong pondong ginastos para sa mga flood control project. Sa tagal daw kasi gumagastos dito ng gobyerno, hindi naman nawawala ang mga baha. Hindi talaga mawawala yan. Mamaya, sasagutin natin yan, bakit di nawawala. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Tumataginting na 255 billion pesos ang pondo para sa mga flood control project ng Grabe, laki, no? Department of Public Works and Highways ngayong taon. Sa ikatlong sona nga ni Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes, ibinida niya ang higit 5,000 flood control project na nakompleto na. Pero matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karating probinsya kahapon, ang tanong ng mga senador, anyari? Ayon kay Senate President Cheese Escudero, daan-daang bilyon ang ginastos ng gobyerno taon-taon, pero parang hindi naman daw nawawala ang baha, partikular sa Metro Manila. Depensa ng DPWH, nagkataon lang na malakas ang ulan kahapon, kaya hindi kinaya ng mga pumping station. Sumabay pa raw ang high tide, kaya marami talaga ang binaha. One of the problems that I can see in Metro Manila is the internal drainage is old and constricted at because of yung alam mo na yung population and everything, it has to be rehabilitated actually. Pagdating naman sa mga flood control project sa Metro Manila, hindi raw DPWH ang in charge dahil MMDA ang nakatoka rito. Para naman kay Senator Joel Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ni Bonoan. Balak daw niyang paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagbaha para busisiin kung saan ba talaga napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo sa mga flood control project. Okay, pakinggan lang po natin mga sangkay. Mamaya po, may reaction tayo dyan. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan.
Para naman kay dating Senator Ping Lacson, matagal nang pugad ng katiwalian ang mga flood control project. Madalas daw kasing nagsasabuatan ng mga kongresista, ilang ahensya ng gobyerno, pati contractors para maibulsa ang pondo Actually, may point po dito si Ping Lacson. sa mga naturang proyekto. Kaugnay pa rin ang isyong yan, nakatakdang magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Pasasagutin nila ang DPWH at MMDA. Suportado mismo yan ni House Speaker Martin Romualdez. That's part of our oversight functions. We also have to have accountability sa pagtama, paggagastos ng ating budget. So, titingnan natin kung effective, efficient, at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yun. Nagbabalita mula sa... Okay. Ngayon, ito ang sinabi mga sangkay dito kanina. Bilyon-bilyon po ang ginagastos sa mga flood control projects. Pero ba't ganun? Binabaha pa rin daw po ang Metro Manila. Ngayon, ito po mga sangkay. Tingnan po natin. Ito po yung tamang sagot dyan. Apunta na po tayo mga sangkay sa punto natin na may paparating pa pong mas malaking dilubyo sa Pilipinas. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Eto. Sa Maynila na nagmistulang ilog dahil sa baha kahapon. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong sitwasyon dyan? Cheryl, humupa na ang baha ngayon sa maraming kalsada dito sa lungsod ng Maynila, pero kasabay niyan, sandamakmak na basura naman ang naiwan. Sandamakmak naman na basura ang naiwan. Tingnan po natin yung basura. Tone-toneladang basura sa mga ilog. Siguro naman, nasagot na po natin ang tanong nitong mga senador. Tama po yun, mga sangkay, na kulang. Kumbaga, mayroong mga ginagawang flood control projects. Yung iba naman kinukurap, mga sangkay. But the main reason why ay dahil po dyan sa basura. Look at that, guys. Tingnan nyo to. Tingnan nyo yan, mga sangkay, oh. Yang mga basura na yan, yan po ang humaharang sa mga ilog, sa mga flood control system, mga pumping stations. Yan po ang problema. Ngayon, bakit ko nasabi mga sangkay na may paparating pa na mas malaki pang dilubyo sa ating bansa, malaking baha? Hindi po natin alam kasi wala pang La Nina eh. Papasok pa lang daw. May paparating pa dahil kung hindi tayo titigil sa pagtatapon ng basura, mas malala pa po ang mangyayari. Ayan, mga sangkay, kitang-kita nyo? Kanina, naglibot-libot kami mga sangkay, o dumaan kami sa mga kalsada, nakita po namin yung mga basura sa gilid. Sobrang dami. Siguro naman common sense lang sa mga senador. Maliban sa pag-iimbestiga sa mga flood control system or projects, mga sir, tingnan nyo naman po ang pinaka-main reason, kadugyutan po nating mga Pilipino. Ito, tama po dito si BBM eh. Ito ang sabi ni Bongbong Marcos, ng Pangulo natin. President Bongbong Marcos Jr. pointed to climate change and drought as the causes of massive flooding brought by the heavy rains of the Habagat. Tama po dito si BBM. Climate change, number 1. Ewan ko mga sangkay, hindi ba nag-iisip yung mga senador? Ito walang problema, mag-imbestiga sila. Kasi natural yan, may mga corrupt din po talaga. But guys, hindi lamang po sa Pilipinas iyan nangyayari. Buong mundo, severe ang mga pagbaha. Ibig sabihin, matitindi. China, India, America, many parts of Europe. And imagine, ang nangyari po sa Dubai, Saudi Arabia. Imagine, hindi yung binaba. Hindi po inuulan ng ganun yun. Bibihira nga lang yung patak ng ulan. Kaya nga po may cloud seeding na po sila eh.
Dito pa kaya sa Pilipinas, nadugyot po tayo. Ayan, sabi po ni BBM, mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change. This is what the effects of climate change are. Guys, yung mga senador, gamit-gamit po kayo ng utak. Ito po ay dahil sa climate change. Ngayon, anong gagawin natin sa climate change na ito? Yan po ang nagkikreate ng mga malalakas na bagyo. Buong mundo, mga sangkay, damage po yan. Actually, late na nga po tayo ngayon eh. Brazil, some part of Africa, China, India, sa Europe, sa Amerika. Oh, eto, mga sangkay, para maniwala tayo. Ito yung ano ng climate change. How climate change is disrupting rainfall patterns and putting our health at risk. Climate change isn't only about temperature rise. The warming of the planet also has repercussion on rainfall with both droughts. Ito binanggit dito yung mga pagkatuyo ng mga patubigan and extreme rainfall becoming more common in different parts of the world. You see, guys? Balikan natin ang sinabi ni BBM. Ito pa ang malaking problema. Nagka-problema lang. Sana matuto naman ang tao. Huwag kayong nagtatapo ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Kung hindi natin babaguhin, mga kapwa ko kababayan, yung ating culture na pagiging balahura sa ating kapaligiran, I tell you, hindi pa po yan magtatapos. May malala pa pong mangyayari sa Pilipinas. May mas malaki pang dilubyo na paparating sa ating bansa. Ito, wala pa po yan mga sangkay. Itong Karina, wala pa po yan. Anong sabi ng mga scientist? By 2030, mas malala na po ang climate change. Yun na po ang magiging new normal ng lahat. Itong ganitong klaseng pagbaha, magiging new normal yan. Ang Amerika may mga flood control system. Ang Europe mayroon din pong flood control system. China, India, at marami pa pong iba. Pero bakit sila binaha? Climate change. Dahil po sa climate change. Ito tingnan nyo mga sangkay. Dahil sa pagtatapon ng basura natin, Estero at Imbornal ang nahakot ng MMDA kasunod ng pananalasan ng masamang panahon kahapon. Ang mga basurang yan, isa sa mga dahilan kung bakit mabagal humupa ang baha sa lansangan. Ayun, tapon pa boy. Tapon pa ng basura. Yan ang problema sa atin. Ewan ko ba't itong mga senador hindi na iisip nila itong ganitong klaseng problema natin. Bakit hindi tayo gumawa ng sistema o batas na magbabawal sa lahat ng tao na magtapon ng basura sa kalye? Daming dugyot sa Pilipinas. Yan po ang totoo, mga sangkay. Ano sabi dito ng information ng Environmental Defense? Bakit daw ang mga pagbaha ay lalong tumitindi ngayon? Ang sabi po dito, global warming from climate change means more evaporation and more moisture in the atmosphere. Which means, ito na. Ibig sabihin daw, rainfall can be intensified. And intense rainfall and changing landscapes make for more disastrous floods. Yan po yan, mga sangkay. That's why nararanasan po yan ng buong mundo. Binabalikan po tayo ng mga malalakas na sakuna, mga sangkay. Binabalikan po tayo ng kalikasan. Sinira po natin ang kabundukan, kagubatan, mga sangkay. And then, here we go. Nakikita po na po natin ang sitwasyon ng ating planeta.
Di lang po yan Pilipinas. Pero gaya ng sinabi ko, kung hindi tayo titigil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, sinasabi ko sa inyo, mas malala pa po ang paparating. Ayon sa MMDA, gumagana naman ang 71 pumping stations Ayan, nila ang daming pumping stations. Pero anong problema? Basura. na nakakalat sa Metro Manila. Pero nasira ang isa sa May Libertad, Pasay. Ito ang nakikita nilang dahilan kung bakit binaha ang ilang lugar sa Pasay at Makati City. Diba? Basura. Yes, tingnan nyo naman mga sangkay, oh. Tingnan nyo naman yung basura na yan, oh. Ano yun? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kung hindi tayo titigil sa kadugyutan natin, totoo yan, may paparating pang mas malala. At wag tayong magre-reklamo mga sangkay. Sa mga opisyal, ng mga senador, sana magkaroon po kayo ng batas na striktong magbabawal sa mga Pilipino na magtapon ng basura kung saan-saan. Gayahin po sana natin ang Japan na hindi po dugyot sa kapaligiran. Ayun lang mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ko dito ng mga vlogs. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.